purihin ang Lord. Hallelujah. Naranasan nyo na ba yung tawag doon, ano ba yung tanong ko rito? May tanong ako dito eh. Okay. Naranasan nyo na ba yung maglakbay? Amen? O ito na lang. Naranasan nyo na ba yung magkapera ng marami? Ba't natawa kayo sa question ko? Siguro hindi nyo pa naranasan, no? Magkapera ng marami. Natawa kayo. Hindi ko pa naranasan yun eh, Pastor. Naranasan nyo na? O ito na lang, huwag na yung magkapera ng marami. Naranasan nyo na ba yung magkaroon ng maraming kaibigan? Yun. Naranasan nyo na ba rin na manlibre sa mga kaibigan? Maging galante sa kaibigan? Amen. Pero nung nawalan kayo ng pera, naranasan nyo na ba na nawalan kayo ng kaibigan? Amen. Amen. No? Ba't ganun? Pagka marami tayong pera, ang dami nating kaibigan. Amen. Totoo ba yan? Pero pag wala na tayong pera, nawawala yung mga kaibigan. Para bang tumatakas sila. Amen? Dami natin pera. Kung mangutang, labis, wagas. Pero nung nawalan tayo ng pera, nagsisipagtago. Yung down na down ka na, nangangawala sila, hindi mo na sila makita. Pero sa kasiyahan, nandyan sila. Pag may handaan, isang invite mo lang, nandyan na. Amen? So, ito po yung naranasan na ating kukwento ngayon. The fourth lesson in the prodigal son. So, purihin ng Panginoon. The summary of the book of the prodigal son, alam naman po natin, yung the younger son asked for his inheritance and left home to squander on reckless living. So, ang summary ng ating pong tinatopic ngayon, alam natin kasi ang kwento ng prodigal son, mahaba yan, no? So, may yung batang anak o yung bunsong anak, kinuha na yung mana sa kanyang tatay. Nung unang panahon, pwede po yun eh. Ewan ko lang ngayon yung hindi pa namamatay yung magulang, pwede nang ibigay yung kaparte ng mana ng kanyang mga anak. Kapag mayaman ka, ibigay mo na kaysa mamatay ka. Hindi mo na malalaman kung kanino pa mapupunta yun. Dapat kayo, kung may kabuhayan kayo, kung may lupa kayo, meron kayo, dapat kung titulado na yon, yung lupang yon, ngayon pa lang, isubdivide nyo na sa inyong mga anak. At ipapakita nyo sa kanya kung ano ang portion na para sa kanya. Buhay pa kayo, at least alam na ninyo kung paano nila ibabalyo yung kayamanan na ibibigay nyo sa kanila. Kasi pag namatay kayo, hindi nyo na alam yun eh. Amen? Yung iba nag-aaway-away. Pero nung panahon na yon, pwedeng ibigay yung mana kapag hiningi na ng anak. Total, mayaman sila. So, ibinigay naman nung tatay yung kanyang mana, dito sa bunsong anak. At ang bunsong anak nito, lumayo sa kanilang tahanan at nilustay yung kayamanan. Ibig sabihin, marami siyang pera, marami siyang kaibigan, happy-happy sila. Hindi niya alam yung kayamanan niya, mauubos din. Alam niyo, walang nananatili kahit gano'ng karami ang pera mo sa mundo. Naniniwala kayo sa akin? Yung isang drug lord sa Mexico, no? Juan ang pangalan niya, hindi ko alam na apelyido eh. Sino? Yung merong dito, yung ina-idolize nila dito. Yung may picture, yung ina-idolize na marami yun eh. Yung merong, may litrato rito sa t-shirt, mga t-shirt. See? Basta, napakayaman niya, drug lord, and then namatay siya. Tapos alam niyo yung sinaliksik ng gobyerno, yung kayamanan niya, yung asset niya, yung lahat ng niya, ang dami-dami na iwan niya sa bahay. Ang daming mga pera, ang daming mga ang daming mga kotse, ang daming
naiwan niyang mag-isa yun. Kasi nga, nabisi yung drug na nila, tapos namatay siya, and then, wala siyang pinamanahan. So, yung asset niya, naiwan niyang lahat. Napakaraming pera. Do you imagine? Ang dami mong pera, pero walang kinapuntahan nung namatay ka. Tingnan mo yung katabi mo, kung maraming pera talaga yan. Sabi mo nga sa katabi mo, baka naman. Ha? Baka may mga naitatabihan. Bago ka mamatay, pamudbud mo na yan. Baka maiwan mo pa. Tapos sasabihin sa'yo ng anak mo, ba't hindi kaya tawagin natin yung kaluluwa ni Papa baka, o ni Mama? Kasi alam ko may kayamanan yun eh. No? Para na siguro alam natin. Kaya hanap pa ng hanap. So dito sa kwento, when he became destitute o naghirap itong anak na bunso, he realized his mistakes and decided to return home hoping to be accepted back as a servant. Na-realize niya, naubos ang pera niya, nawalan siya ng kaibigan. So nagtrabaho siya, namasukan siya, kahit na yung pagkain ng baboy, gusto niyang kainin. So na-realize niya na mali pala yung ginawa niya. So kaya ang sabi niya, babalik ako, hingi ako ng tawad sa tatay ko. Kahit na maging alipin na lang ako doon. Kasi nga, kinuha na niya, feeling niya, wala na siyang karapatan bilang anak. Kasi nga, kinuha niya na yung mana niya at nagpakalayo-layo siya. No? Parang tayo, no? Minsan nagpapakalayo-layo tayo kapag nakakuha natin ang kayamanan natin sa Lord. Kapag ibinigay na ng Lord ang mga gusto natin, yung iba, ang daming lumayo sa Panginoon dahil lang sa naibigay na ang karangyaan sa kanila ng Panginoon. Hindi na naalala kung paano bumalik. Pero itong prodigal son, huwag nyo nang antayin, huwag na natin antayin na kung saan maubos pa ang ating kayamanan o lahat ng binigay sa atin ng Lord bago tayo manumbalik sa Lord. Manumbalik na tayo sa Lord kahit na marami pa tayong kayamanan. Habang nandiyan pa ang kayamanan binibigay ng Lord sa atin. Itong prodigal son, no, ang alibugang anak, no, bumalik siya sa kanilang bahay. To his surprise, sabi niya, magiging alipin na lang ako. Okay na sa akin yun. His father welcomed him with open arms. Napakabait nitong tatay na to. Nasurpresa siya. Nagulat siya. Habang iyaak ko lang, habang nandun siya, siguro ganun-ganun yung niya. Tapos natanawan siya ng tatay niya. Sabi niya, anak ko yun ah. Alam niyo, yung magulang, kapag lumayas ang anak, laging nag-aantayan sa pagbabalik ng kanyang anak. Amen po ba mga magulang? Kahit na pasaway ang mga anak, alam ko may mga pasaway kayong anak eh. Tingnan mo yung katabi mo, may pasaway na anak yan eh. Amen? Pero hindi niya matitiis kapag nakita niya, yung anak niya bumabalik sa tahanan. Papakainin niya yan, aarugayin na yan, kukumustahin niya yan, kasi sabik na sabik siyang makadaupang paladuli ang anak. Ganun ang father ng prodigal son. Habang bumabalik, nasurpresa siya, tinakbo siya ng tatay niya, inakap siya, sabi ng tatay niya, madali, no? Madali. In verse 24, dito tayo babasa, in verse 24, anong sabi niya sa verse 24? Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. So, nawala, ngunit muling natagpuan at sila nga'y nagdiwang. Nasurpresa siya. Pinaghanda pa siya ng tatay niya. Ganon ang mga magulang sa kanilang mga anak. Alam ko, ang dami niyo ng pasakit sa anak niyo, mga magulang. Talagang ganun ang magiging magulang eh. Kung minsan ang mga anak natin mas marunong pa sa atin. Kung sagot-sagutin tayo, no? Parang ang sakit, di ba? Parang, hello? Parang, sa mga nanay, parang ako yung lumabas sa sinapupunan mo, kung sagot-sagutin mo ako. Yung, ang sakit pagka walang respeto yung mga anak natin.
Amen po ba? Yung hindi nakakibo yung anak na to. Inakap ng tatay, sabi, no? For this son of mine was dead and alive again. He was lost and is found. Masaya po ang Diyos kapag nanunumbalik po tayo sa Kanya. Dahil lahat naman tayo puro prodigal. May kanya-kanya. May kanya-kanyang ugali, may kanya-kanyang mga attitude. Kapag hindi binigay ng tatay o nanay natin o ng Diyos ang ating hinihingi, para bang nagtatampo na tayo sa Kanya. Pero meron pong 4 lesson na napakadali lang dito sa ating pong tinatakil na ito. Number 1, ang nakita ko dito yung God's unconditional love. Alam niyo po ba mga kapatid, the Father love and acceptance demonstrate God's unwavering for us. Alam nyo, yung pag-accept ng tatay na yon, nagde-demonstrate yon na ang Diyos, no, walang kondisyon ang kanyang pagmamahal. Either na lumayo ka, bumalik ka, nandiyan pa rin yung kamay ng Diyos. Amen? Hindi kanya i-hate. Hindi kanya i-anger. Wala siyang ganun sa'yo. Basta ang gusto niya, manumbalik ka lang, okay na yun. Bumalik ka, makapiling kita, anak. Despite of our mistake and shortcomings, ang Diyos, nandyan pa rin ang pag-ibig niya sa atin. Despite of pagkukulang in terms, pagkukulang natin madalas sa Diyos, pero nandyan pa rin ang Diyos, ang pagmamahal ng Diyos na laging nandyan, handa sa panunumbalik mo. Titigas ng ulo natin eh. Ako sa hayagan ko na sasabihin titigas ng ulo nating mga tao. Mawalan lang ng ganito, nagre-reklamo. Amen? Manok na ang ulam, nagre-reklamo pa rin. Panay manok na lang, Naya. Ano bang buhay ito? Diba? Kahapon, nag-adobo tayo ng baboy. Tapos ngayon, apritadang manok. Ngayon naman. Diba? Nakakasawa na. Kapatid, nagsasawa ka sa manok. Nagsasawa ka sa baboy. Pero marami sa ilalim ng tulay umiiyak. Walang ulam. Puro noodles kinakain nila. Pero ikaw, pinapakain ka pa ng masasarap ni Lord. Ba't ka nagre-reklamo? Amen? Konting hiling mo sa Lord na hindi pa binibigay o hindi binibigay sa'yo, nagre-reklamo ka na. Pero pinapakain ka ng Diyos. Ang sabi niya, kung yung mga ibon sa parang hindi nagpapagal, hindi naghahabi man lang, pero kumakain sila. Ikaw pa kaya? That is the love of God. Ephesians 3 verse 18, ang sabi dito, understand the depth, the width, and the height of God's love. Unawain ninyo. Now, ano sabi dyan? Upang inyong lubusang maunawaan, kasama ng mga hinirang ng Diyos, kung gaano, pakisabasa po, kung gaano kalawak, kahaba, kataas, at kalalim ang kanyang pag-ibig. Hindi kayang sukatin ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Walang pwedeng sumukat sa pag-ibig ng Diyos. Kung ang deepest ocean, yung Pacific Ocean, ito yung Pacific Ocean is the deepest ocean in the world, no? Atlantic Ocean, yung sumunod, ito yung makikita natin, the love of God is the deepest ocean in the world. Kung yung pinakamalalim na dagat, ang Pacific Ocean, hindi kayang arukin
mas hindi kayang arukin ang pag-ibig ng Diyos. Kung may umarok sa Pacific Ocean, no? Kasi nasukat yun eh. 10,000 plus ang lalim nun eh. No? Yung malalim na malalim. Sinukat na yun. Ito po yung 10 deepest ocean, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean, Caribbean Sea Ocean, Caribbean Sea. Dito po nakatira si SpongeBob. Arctic Ocean, Mediterranean Sea, Bering Sea, South China Sea, Gulf of Mexico, and that is napakalalim na mga ocean. Hindi masukat ang lalim, hindi makita ang haba. My dear brethren, mas malalim ang pag-ibig ng Diyos diyan. Bakit? Tanungin niyo ako. Kasi siya yung gumawa niyan eh. Napakaliit lang yan. At kayang sukatin yan. Pero ang pag-ibig ng Diyos, kailanman hindi mo masusukat. This is unconditional love. Amen? Palapakan nga natin si Lord. Pangalawa, ano ang nakita ko dito sa prodigal son, sa kanyang tatay? God's forgiveness and redemption. Yung kaligtasan na kung saan nagkasala, nawalay na yung prodigal, no, sabi dito, no matter how far we'd stray, God's forgiveness and redemption is always there. Kahit gaano kalawak ang iyong kasalanan, kahit gaano kadami ang iyong kasalanan, kahit pumatay ka pa, kahit nang-rape ka pa, kahit nagnakaw ka pa, yung mga nasa kulungan, pinatawad ng Diyos. Pinatawad ng Diyos sila. Humingi sila ng tawad sa Lord. Yun ang kapatawaran na sinabi nila, totoo na akong nakalaya kahit nasa kulungan sila. Kahit gaano kalaki ang pagkakasala natin sa Lord. Kapatid, walang kasalanan na hindi niya kayang patawarin. Kung hindi ka kayang patawarin ng kaibigan mo, kapitbahay mo, ng asawa mo, ng anak mo, o kahit ano pa, ng nanay at tatay mo, o ng boyfriend mo, ang Diyos, manumbalik ka lang, patatawarin ka niya. Ililigtas ka niya. Kung gano'ng kalaki ang kasalanan natin noon, kaya tayo nandito ngayon, dahil alam mo sa sarili mo, pinatawad ka na ng Panginoon. Amen po ba? Walang kasalanang hindi kaya niyang patawarin. And number 3, ano ang nakita ko dito? Sa prodigal son, humility and repentance. The prodigal son, willingness to acknowledge his mistake. It is very important sa mga Kristiyano, sa ating lahat ng mga tao, yung aminin mo yung pagkakamali mo. Ito yung sakit natin eh. Hindi natin kayang aminin yung pagkakamali natin. Pero kung marunong kang umamin ng pagkakamali mo, ibababa mo ang pride mo. Susuko ka sa Panginoon. Isosurrender mong lahat sa Panginoon. My dear brethren, katulad nung number 2, the forgiveness and redemption of God ay makakamtan mo. Ang gusto ng Diyos, mababa sa kanyang harapan. Ayaw niya yung mayabang. Gusto ko yumamang kayo, lagi yung sinasabi. Pero maging mababa kayo sa harapan ng Diyos kapag yumamang kayo. Gusto ko huwag kayong mamamatay na mahirap. Gusto ko mayamang kayong mamatay na nasa Panginoon. Amen? Mahirap ka na nga, mamamatay ka pang mahirap. Eh di ang hirap mo, hirap. Di ba? Parang, ang hirap intindihin nun Pastor. Mahirap akong pinanganak, mahirap akong mamamatay, ang hirap. Di ba? Kasi yung mahirap, problema mo ataol. Amen? Yan ang problema ng mahirap, ataol. Isa pa, hindi lang ataol. Yung paglilibingan mo, may bayad. Amen po ba?
Sino may malawak na lupa? Alam niyo na, libre. Ang mayayaman, nagagawa sila ng sarili ng cemetery sa kanilang solar. Nang sa ganun, buburol sila, doon na sila ililibing sa kanyang lupa. Ang masaklap kung ipagbenta ng anak mo yung lupa, edi kasama ka sa binenta. Nakabaong ka doon eh. O diba? Amen! Hindi na niya sasabihin, nakabaong po dito yung nanay ko sa tatay ko eh. Kailangan niya ng pera eh. Kaya kapag hinukay yun ng mga treasure hunter, sasabihin, ginto, may tinamaan tayong kabaong. Kaya pagbunot sa'yo, ayun, baka mga anito to nung araw. Sabi, di ba? Mga bungo nila to. Di ba? Jackpot tayo dito. Anyway, ito yung sinasabi ko. Humility and repentance, no? Yung sinabi ng prodigal son, babalik na ako. Hihingi ako ng tawad. Nasabi niyo na ba yon? Babalik ako. Hihingi ako ng tawad. Amen? Sino na sa inyo ang naglakas ng loob nung may nakaaway o nagalit ang yung nanay sa'yo, tatay mo, humingi ka ng tawad sa kanila? Sino? Amen. Humingi kayo ng tawad. Amen. Nagsorry kayo. Inamin nyo yung mali nyo o hindi? Basta Nay, patawarin mo ako. Pero Nay, ikaw may mali doon ha. Pero patawarin mo na ako, Nay. Ganun ba kayo? Wala pa rin yun. Sa paghingi ng tawad, kailangan maging totoo. Kailangan may humbleness. Sa paghingi mo ng tawad, kailangan totoo ka. Kakalimutan mo na yung nangyari sa inyo. Pero kapag inaalala mo, remembering pa rin yun, kumakanta ka pa rin ng Renz Verano, wala pa rin yun. Susumbat mo pa rin sa kanya yun. Nung unang panahon, nung unang di ba, ikaw, sakit! Sakin to! Diba, sakit nun. Lagi mo inaala, ang paghingi ng tawad na totoo, kakalimutan na ang nakaraan. Amen? Ganon din ang Diyos. Pag humingi ka ng tawad sa Kanya, kinakalimutan niya na ang inyong nakaraan. Ang nakaraan mong kasalanan na ginawa sa Kanya. Amen po ba? Naalala ko yung isang story ng isang hari, si Manases. Napakasama ng ginawa niya sa Panginoon. Pero nung bandang huli, bumawi siya sa Lord. Galit na galit ang Diyos sa kanya. Kaya idiniklara ng Diyos na sasakupin kayo ng Babylonia pagdating ng araw dahil sa kasamaang ginawa mo sa akin. Diniklara ng Diyos. Nung time na siya ay malapit nang mawala, nanumbalik siya sa Panginoon. Nagmakaawa, humingi ng tawad. At naawa ang Diyos sa kanya. Kinalimutan na ang kanyang kasalanan, pero hindi ang sinabi ng Diyos. Kapag tayo gumawa ng kasalanan, napuot sa atin ng Diyos. Kapag sinabi niya sa atin, ikaw gagawin kong palaka balang araw. Gagawin kitang ahas, gagapang ka na parang ahas. Pag sinabi ng Diyos yon, tapos biglang na-realize mo, humingi ka ng tawad someday sa Kanya, papatawarin ka ng Diyos. Pero darating ang araw, yung sinabi niya ay mangyayari sa buhay mo. Pero nandun na ang paggabay ng Diyos. Amen? Kaya wag maging matigas ang ulo kapag nagalit ang Diyos. Delikado. Ako na nagsasabi po sa inyo, delikadong magalit ang Lord. No? Ano nangyari doon sa Israel? Kinaptured sila ng Babylonia. 70 years. Naging alipin sila ng Babylonia. 70 years. Bago dumating ng 400 years ang ating Panginoong Jesus. 2 Chronicles 7:14, humility and repentance. Ang sabi diyan, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin,
hanapin ako at talikuran ng kanilang kasalanan. Papakinggan ko sila mula sa langit. Ang Diyos nagsabi niyan. Kapag nagpakumbaba, manalangin. No? Ang sabi ng Lord. Ano sabi ng Lord? Papakinggan ko sila, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan. At muli kong pasasaganahin ang kanilang lupain. Do you imagine that? If my people humble themselves, sabi doon, call my name, will humble themselves and pray, and seek my face, and turn their wicked ways, then I will hear from heaven, mula sa langit, maririnig ka ng Diyos. And I will forgive their sins and heal their land. Pasasaganahin ng Diyos ang mga lupain mo. Maniwala ka sa akin. Ako na nagsasabi sa iyo. Just humble yourself to the Lord. Amen? Seek the face of God every day. Ang ganda ng kantang to eh. But minsan pag-aralan natin to dito. Alam niyo to? Yung kantang to? If my people will humble themselves and pray, if we seek my face and humble themselves and turn their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sins. I will hear from heaven and heal. Naabot niyo yung taas na yun? Di ko abot yun ah. Kaya nga kayo pinakanta ko eh. Father, heal their land. Kung ang bansang ito, mga namumuno, magpapakumbaba at hahanapin ang muka ng Diyos, patatawarin tayo ng Diyos. Pasasaganahin muli ng Diyos ang bansang Pilipinas. Amen? Natutuwa ako sa presidente natin. May in-invite siyang preacher sa gathering nila. Si Pastor Tanchi. Alam niyo yun, si Tanchi, yung payat. Ewan ko, nasusubaybay sa FB yun. Ha? Oo. So, siya in-invite niya. And then, nag-speak siya doon sa gathering ni BBM. Talagang blessed na blessed ang ating presidente. Si Donald Trump, pinanalangin ng isang preacher doon sa bansang Amerika na siya ngayon ang kumakatawan ngayon sa Amerika. Siya ang presidente na naman, Christian president. At diniklara niya na dalawa lang ang gender. Kaya nag-alsahan ngayon yung mga LGBT doon sa Amerika. Pero diniklara niya na dalawa lang ang gender. So ano yun? Gay lang, saka ano. Hindi. Babae at lalaki lang. Declaration yon ng presidente. President ang nagdeklara. So, kaya nga sabi niya, kung makikita nyo sa ating pera, nakalagay, in God we trust. Dahil nagtitiwala ang bansang Amerika sa Diyos. Sana ganun ang bansa natin. Magtiwala sa Diyos ang mga namumuno. Hindi yung labanan dito, labanan doon. Mag-eleksyon na, paalala ko lang po sa inyo, maging matalino kayo. Hindi porket gusto nyo to, suriin nyo yung gusto nyo. Kung maka-Diyos ba yan, o makatao, makamamamayan. Diba? Tingnan nyo. Ang hiling ko sa Lord, maging matalino kayo sa eleksyon. Huwag kayong masilaw sa 300. Huwag kayong masilaw sa puting sobre na mayroong pambigas sa kadilata. Huwag nyo ibigay ang karapatan ninyo bilang mamamayang mabuti sa bansang ito. Amen? Huwag nyo ipagbenta ang karapatan nyo, mga kapatid. Kasi, tingnan nyo, naubos na yun Naubos na yung mga binigay, di ba? Sasabihin ko lang sa inyo yung totoo ha. Totohanan naman to Naubos na, amen? Pero buhay pa rin kayo. Saan kayo kumukuha? Sa sarili niyong pagod. Sa sarili niyong pagsisikap. Sa tulong ng Diyos.
kaya tayo nabubuhay. Hindi tayo mabubuhay ng mga pakonti-konti lang na binibigay sa atin. Magsumikap ka, kapatid. Huwag kang tamad. Sabi ko nga kay Kuya Romy, huwag kayong papayag na hindi nyo makakamta ng pangarap nyo. Gusto ko yumaman tong pamilyang to, sabi ko nga sa kanila. Gusto ko umunlad ang buhay nyo. Amen? Gusto ko makarating sa ibang bansa ang mga anak niya. Kasi ayoko nakikitang may mahirap na tao saka inaalipin sa totoo lang. Pero ang gusto ko, kung makamtan niyo yun, nasa Panginoon pa rin kayo. Kalimutan na ninyo si Pastor pag umunlad kayo, huwag nyo lang kakalimutan ang ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Last but not the least, kapag nanumbalik tayo sa Panginoon, ito ang nagaganap, celebration of the second chance. Symbolize the joy of gratitude. Nanumbalik yung prodigal son. Meron ba tayo dyan? Nung nanumbalik siya, pakiano mo nga, at babasahin natin bago tayo magtapos. The joy of gratitude. Anong sabi dyan? 24, verse 24. Okay. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala ngunit muling natagpuan, at sila nga'y nagdiwang. No? Nasa bukid noon ang anak na panganay. Nang umuwi siya at lumapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan, jug, 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 jug. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, bakit? Anong meron sa atin? Nangunguna pa ako. Dumating po ang inyong kapatid, sagot ng alila. Ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya. Dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. So, nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Okay na yan. Ayaw kong basahin yung mga nega. Sa mga kapatid, may mga nega talaga. Yung inggitera. Amen? Yung parang ayaw niyang masiyahan yung mga kapatid niya. Gusto niya lagi nag-aaway. Gusto niya lagi nagkakagulo. May mga kapatid, may mga anak tayong ganyan. Hindi niyo lang alam. Inggit na inggit siya. Nanay, binili na naman ang si Raymart. Puro si Raymart na lang ng tinitingnan. Diba? Amen? Nagre-reklamo. Puro na lang si Jonah. Ako, lagi na lang akong nanghimihiling. Wala naman ang binibigay sa akin. Pag si Jonah umihiling, magawa sila ng paraan. Kaya ako, lagi nasa nga si Bull. Oy, wala akong binabagit na pangalan. Abay ko yan, friend ko yan, si Paring Jod. So, hindi naman ganon. Hindi naman mga seloso at selosa yung anak ni Kuya Manny. Pero merong lumalabas sa ganyan. Amen? Tingnan nyo itong prodigal son. Nagalit. Kasi bumalik yung kapatid niya. Di ba? Ang reklamo niya, para praise, Tay, Papa, Daddy, Paps, why you tanggap-tanggap my brothers? Di ba? Inglesero pa. Di ba? Di ba? Pinag-anong ganyan. Hindi na natin yan. Bakit naman gano'n ako nga? Ang dami kong mga kaibigan, di ba pinagpapatay ng guya? Sabi ng tatay, malay ko sa'yo, nasa iyo yung mga guya, di po magpatay ka. Di ba? Yung kapatid mo nga, wala nang mana yan. Konti-konti lang. Pabayaran mo yan, Paps. Pabayaran mo yan. May ganun ba kayong mga anak? Konting bagay, pinababayaran. Diba? Nay, bayaran mo yan. Kabibili ko lang. Bayaran mo yan. Ang mahal-mahal yun. Diba? May mga, tawag ng mga tusong anak, Lahat nakakwenta. Sabihin ng nanay mo sa'yo, o sige nak, bayaran mo rin yung pag-iri ko sa'yo. Mababayaran mo ba yung pag-iri ng nanay mo? Mababayaran mo ba yung 9 na buwan na dinala-dala ka ng nanay mo sa sinapupunan niya? Tapos kung ganyan-ganyan lang, singal-singalin mo sa isang pirasong burger
na kinain ng nanay mo, galit na galit ka. Hindi mo na siya kinibo. Samantalang nung nasa sinapupunan kanya, hirap na hirap siya. Hindi niya na alam kung ano yung ipapakain sa'yo sa loob. Sumisipa-sipa ka sa tiyan. Dahil gusto mo yung burger. Kinain ng nanay mo, ang daming burger. Kaya pala mahilig ka sa burger. Isang burger lang nung lumabas ka, kinain ng nanay mo, galit na galit ka na. Grabe kayong mga anak kayo. Mga anak, magiging magulang din po tayo. Amen? Intindihin niyo yung mga nanay, tatay niyo, tumatanda na yan. Hindi po. Unawain natin ang magulang natin. Magkaroon tayo ng utang na loob sa kanila. Dahil kung hindi dahil sa kanila, wala po tayo. Hirap nila. Biro mo, nagbubungkal ng lupa, nagtatanim, pag-umani, pagbibili, pagkatapos pagbilan, ibibigay sa iyo ang pang-tuition mo, ibibigay sa iyo ang pang-pamreban mo, ibibigay sa iyo ang pang-papustiso mo, ibibigay sa iyo pang-brace mo. Wala nang natira sa kanila. Hoy, naibawas mo ba dyan yung pangbayad ko sa shopping? Wala nang natira, nasa mga anak mo na. Kakamot na lang. Gumawa ka ng paraan, mangutang ka. Pambayad natin sa Shopee. Nak, pautangin mo nga kami ng nanay mo. Yung pan-tuition mo, bawasan muna natin. Makiusap ko muna sa teacher. Walang pambayad ng Shopee, nanay mo. Anyway, celebration of second chance. Alam nyo, ang Lord, kapag nag-repent ka, nanumbalik ka sa Lord, we have a great celebrate. In Acts 3:19, now repent of your sin and turn to God so that your sins may be wiped away. Lamentation 3:22-23, great is His faithfulness, His mercy begin afresh each morning. Anong sabi ng Lamentation, Panaghoy? Sige, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi magmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Ang Diyos, dakila. Tapat. Kapag nanumbalik siya, ipapakita niya sa iyo yun. Magiging maaliwalas ang buhay mo. Kapatid, this is the right time. Kung alibughang anak man tayo, nawawalay sa Panginoon, nalilimutan ng Panginoon, this is the right time. Ang sama na ng takbo ng mundo, magsumikap po tayo na mapaluguran ng Diyos araw-araw. Manumbalik tayong lahat sa Panginoon.